Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang buntong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Cristo. Isang magulang hapon po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Despite po sa ating panahon ngayon, nakikita po natin na naging priority niyo si Jesus. Amen? Inuna rin niyo yung pagsisimba kaysa matulog at mamalungtod sa bahay. Kaya, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. So, happy New Year sa Lord, kasi mas ito na ninyo sila. Amen? Sa dami-dami gagawin, pero ang pagsisimba ang inyong inuna. A spiritual teacher once reminded us, sabi niya, it was love, not nails, that held Jesus to the cross. Pag-ibig at hindi ang pako ang humawak kay Jesus sa krus. May tanong po ako sa inyo, ilan po ba ang sugat ni Jesus? How many wounds Jesus has? Ilan po? 5,000. Ang magkakasagot, magkakaroon po ng isang sakong bigas, luto na. Ilan? 5. Isa dito, isa dito, isa sa paa, sa kanan, dito sa tagiliran. 5 na. Amen? Ang 5 sugat na ito, pwede natin sabihin, I love you very much. Diba? Ganda na. I love you very much. Pero mga kapatid, sa totoo lang, hindi lang po 5 ang mga sugat ni Jesus dahil sa paghagupi, pagbato, at pagkalagkat sa Kanya sa lupa. Ito ay pinaniniwalaan na si Jesus po ay tumanggap ng higit sa 1,000 sugat sa Kalbaryo. Sobrang pagmamahal. Pag-ibig na walang katumbas, pag-ibig na walang kakapantay, ang ipinakita ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang buktong na anak. The Gospel today says, for God so loved the world that He gave His only Son so that everyone who believes in Him might not perish, but might have life eternal. May isang Diyos na labis na nagmamahal sa atin, kung kaya hinarap niya ang lahat ng paghihirap, lahat ng pagdurusa para sa ating kaligtasan. Alam niyo mga kapatid, ang krus ang pinakamagandang image ng pag-ibig. Sa krus, makikita natin ang nilalaman ng puso ng Diyos. Tama po yung sinabi ng isang manunulat. Sabi niya, the cross is the appropriate symbol of love, no longer the heart, because the heart will stop beating. But the man on the cross
will never stop loving. Cross ay tanda ng pag-ibig. Mga kapatid, ngayong araw po ay inukurita po natin ang kapistahan po ng pagtatampok sa krus na banal. The exaltation of the cross. The triumph of the cross. Ang tanong po, Father, bakit kinikilala natin ang cross? Ano ang meron sa kahoy na ito na ating pinabanal at itinuturing na tagumpay? Kasi mga kapatid, sa totoo lang, ang cross, before po, during the time of Jesus, ay ginagamit po itong instrumento or way sa pagpatay, sa pag-torture, sa pagpapahiya at pagpatay ng tao na pinaniniwala ang kriminal at makasalanan. Hindi na siya elektrika, kundi cross. Ngunit ngayon ang cross po ay naging sagrado. Banal na bagay. Inilalagay natin ito sa ating mga bahay, isinusuot natin ito sa ating mga lalim, at inilalagay ito sa ating mga altar. Sa harap ng cross, tayo ay nagdadasal. Tayo ay nagpaparangal sa Diyos. Ginagawa natin ito sa isang dahilan, mga kapatid. Sa cross, ipinahayag ng Diyos ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa ating lahat. Everybody, try to look at the cross. Makikita natin dyan ang dalawang letra sa alphabet. Una, sa cross, anong letter ng alphabet ang makikita natin? Letter D. At the same time, sa image po ni Jesus Christ na nakabayubay sa cross, anong letter ng alphabet ang makikita natin? Y. D at sa Y, ibig sabihin, thank you. Na every time na nasa harap tayo ng cross, pinaparalahanan tayo na magpasalamat sa Diyos. Lord, thank you very much for loving us that much. Ang cross po na ginamit sa pagparusa, ginamit niya ito sa pagligtas. Ang instrumento sa kamatayan ay ginawa niyang instrumento ng buhay. Mga kapatid, magagawa ng Diyos ang lahat kahit ang pinakamasama ay kanyang pinabanal. Kaya mga kapatid, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa sa harap ng mga kasamaang nangyayari sa ating paligid at sa ating buhay. Sa pagpaparangal po sa krus, kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos na makabago at makapabanal ng ating krus sa buhay. Alam ko, kung tatanungin po kayo mga kapatid, lahat tayo siguro mayroong di pinapasang krus sa buhay. Totoo hindi. Sino dito ang walang pinapasang krus sa buhay? Ang lahat naman walang problema, walang pinadanas, nasa kalumbari na. So, kung wala, or meron ganito. Ano at sino ang nagbibigay sa inyo ng malaking hirap at pasakit ngayon? Marahil sa pagsagot nito, mga kapatid, ay labis tayong masasaktan. Siguro sasabihin natin na kung hindi dahil sa cross na ito, napakaganda at maginhawa ang ating buhay. Kaya naman, nais natin alisin ng Diyos ang cross sa ating pinapasan sa panahon ito. Mga kapatid, ang tanong po ngayon, dapat ba tayo panghinaan ng loob? Dapat ba mawala ng pag-asa dahil sa cross na yan? Dapat ba tayo masiraan ng loob o magpakamatay dahil sa mga paghihirap na yan? Hindi po mga kapatid. Tandaan natin ito na itong cross na ating pinapasan ay may potensyal na magdulot sa atin ng mabuti, ng malaking kabutihan. Maaari itong humantong sa ating kaluwalhatian at kaligtasan. Ngunit mangyayari ito kung matuto tayo pasanin ang ating cross ng may pagpapakumbaba, may pagtitiis at punong-puno ng pagmamahal. May
friends, the cross will bring us to paradise, but only when it is carried humbly, patiently, and lovingly. Kaya, sabi nila, may mga tendencies tayo na katulad po sa ating mga pagbasa, nagkameron mga problema na pinagdadaanan, nagre-reklamo tayo. Kunting problema, nagre-reklamo, kunting sugat, umaaray. Mga kapatid, katulad ni Kristo, hindi niya ininda yung cross na kung saan tayo ang may gawa. Bituhan niya ng bunong-buno ng pagmamahal. Amen? Kaya, kung ano man ang cross ninyo sa buhay, naghingi niyo yan ng may pagmamahal. Hindi nag-promise si Lord na kunin niya yung tawag niya, yung cross na pinapasa natin. Bagos, nag-promise siya na sa lahat ng oras, kasama natin siya sa pagpapasa ng ating cross. Amen? Have you observed, kahit gaano kalaki ang problema natin, pag-isip natin, di ba? Agad-agad meron ng solusyon. Totoo hindi. Ganyan, gumawa ang Diyos ng himala sa buhay natin. Sa lahat ng mga tao, natuto magpasa ng Diyos ng walang reklamo, pero punong-puno ng pagmamahal. Naalala ko nga, nang umuwi po ako, nag-isa pa ko sa may school, saan po ako nag-elementary. Alam niyo, nakanta ko yung mga bata ng offertory song. Kasi mag-prepare ako ng kanta. Alam niyo po ba kung ano yung memorize na nilang naganta? Inakanta ko ng offertory song. Nung communion song, isa na ang kinakanta nila. Ano yun? Jesus, Saros, ika'y namatay na buhay muli. Para mundo ay ikalipang, kasalanan ko ay patawaran mo. Siguro memorize na rin yan, no? Mga bata ka, memorize, no? Diba? Dapat alalahanin natin marami yung cross. Hindi yan isang tawag yan, isang skandal, hindi yan isang paghihirap, kundi tandaan natin, ang cross na yan ay pagmamahal. Tanda ng pag-ibig ng Diyos. And always remember this. It was love, the grace, that held Jesus on the cross. Amen. Ating ipakilan ang ating pananampalataya. Sabay-sabay po tayo lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay ni Ipin, nanaw sa kanyang oras ng mayaw, namigyan ng araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, narulog sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat ka dito at tungkol sa nagabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran sa lahat, sa pagkabuhay ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsipo po tayo lahat para po sa offertory. Yung po may mga hawak na ng offering envelopes, maaari na po nila para sa offertory.